Salamat, Panginoon, sa araw na to, sa panibagong buhay at kalakasan, Panginoon. God, sa araw na to, Lord, hayaan mo kay aming mapasalamatan, Lord, for giving us a new opportunity, Lord, a new comeback, Panginoon. Salamat, Lord, for allowing us to go here, Lord, sa iyong tahanan. Panginoon, bigyan mo kami, Lord, ng malaking expectation, O God. A bigger faith, Lord, na something is happening right now, O God. We believe, Lord, regardless, Lord, ng aming past, regardless of the previous chapter of our life, Lord. We still believe, Lord, that you are still in the business of restoring people. You will restore something today, Lord. We believe that, O God. Salamat, Panginoon. We pray, Lord, bless each one of us, O God. Open the eyes of our heart. We want to know you more. Remove, Lord, every cloud that surrounded our mind, God, that prevent us from understanding your word. We thank you, Lord. We bless you, O God. Holy Spirit, be our teacher, Lord, this morning. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Good morning po, mga kapatid. Pwede bang before tayo mo po, pati yung katabi mo, magandang umaga? Yan, ngitian mo naman. Yan, okay. So, good morning. So blessed na makita po muli yung katabi nyo. Okay? Yan, praise God. Okay. Yan. Okay po. So, find your comfortable seat po. Okay? Yan, okay. So, yung katabi nyo, marahil kilala nyo sila sa pangalan, pero hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. Tama po ba? Amen. So, kaya yung ngiti mo pa lang, malaking bagay na yon. Amen. Kasi lahat po tayo dito may kanyang daladala. Okay? Ngayon po, before tayo mag-umpisa, mga kapatid, ina-encourage ko po kayo na makita natin ang church na to, hindi lang isang lugar kung saan pinupuntahan tuwing Sunday. Okay? Sana makita natin ang church na to na parang isang hospital din. Okay po? Na kaya tayo napunta dito kasi kahit anong saya sa labas, kahit anong accumulation of wealth ang makuha natin, kahit anong pagpapala o blessing ang makuha natin sa labas, aminin natin na merong part sa heart natin na hindi mapupunuan ng kahit sino. Amen po ba? Amen. Kasi kung we feel na kompleto na, wala na tayo dito. Amen. Ayun po yung totoo, no? Sabi nga ni isang inventor, no, si Blaise Pascal, na ang puso daw natin ay parang isang vacuum. Okay? There's always an empty space that can only be found by founding God. Amen? So kaya po, ano man yung mga blessing na meron tayo sa labas, hindi sapat yon. Amen? Para tumbasan yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So kaya po, before we start, hihingi ako ng favor sa inyo na igalang po natin yung Word of God. Amen? So, pwede ba na sa pakikinig natin sa salita ng Diyos? Kasi may kililang po itong message ng Lord. Ibigay natin yung natin full attention. Hanggat maaari, huwag tayo mag-cellphone. No? Sorry no kung medyo nangaral. Kasi madalas po, no, minsan lang naman ako mag-word. Madalas nasa likod ako. Medyo masakit, no, makita na may during delivery ng Word of God, may nagsi-cellphone, di ba? May nag-ML, nagba-browse. So, paunmanhin, no, sa mga nakorek ko, no, sa mga nasita ko before. Pero, sana, regardless kung sino ang tumayo dito, okay, bata man yan, may tinapos o wala, let's honor the Word of God. Amen? Kasi salita ng Diyos yun, di ba? Sabi ng Bible, no, the Word of God is sharper than double-edged sword. It will penetrate to any undividing heart. Amen? Ngayon, kung pupunta tayo dito at para hindi bigyan ng malaking importansya ang Word of God, malaki po yung mamimiss natin. Amen po ba? So, sorry po no kung medyo may ganun ako. Okay? Pero before we start, no, may tanong ako. Meron ba sa inyo dito na nagdulong ng restoration? Amen? Nagdi-desire ka ba na ma-restore yung something na mismong gawin? Okay? Naglulong ka ba na muling magamit ng Lord? Naglulong ka ba na yung dating mong katabi noon, makasama mo ulit ngayon? Diba? May ganun ba tayong longingness? Amen? Kasi alam natin, no, na ang Lord,
nandun pa rin siya sa business of restoring people. Amen? At ang topic po natin ngayon is all about anointing pa din. Okay? Okay, pinamagatan ko po itong Lordship. Yan, okay? So, Lordship. Lordship, ang ibig sabihin po nito ay bringing back order our relationship to God. Amen? So, it's all about a message of restoration. Okay? Lordship. Okay? So, bakit Lordship? Okay? So, pag sinabi pong Lordship, kiniklaim mo na si Lord ay Lord mo. Okay? Kiniklaim mo na siya ay master mo. Amen? At every time na tayo ay may master, okay, sumusunod tayo sa Kanya. Okay? Ngayon, ang ating master ay si Jesus. Amen? At ang Kanyang nature ay divine, holy. Ngayon, kung meron tayong ginagawa na outside sa holiness, Lord pa rin ba natin siya? Amen? Kasi baka meron tayo ditong identity crisis. Okay? Si Jesus ba ay Lord ba talaga natin? Kasi kung Lord talaga natin si Jesus, weekdays man, naka-align tayo sa holiness niya. Amen? Nasa public ka man or private, Kristiyano pa rin tayo. Amen po? Ngayon, nasabi ng mga previous word deliver natin sa topic ng anointing na ang pang-anointing po pala, mayroong yung importance yun. Kaya ina-anoint ang shepherd ang isang tupa para maiwasan yung head injury. Amen? Kung marirecall nyo po, no? Kasi isa sa mga major reason ng pagkamatay ng isang tupa ay head injury. Dahil sa mga insekto na nasa ulo niya, nai-irritate yung isang tupa. At wala siya nagagawa kundi ibangga yung kanyang ulo sa pader. Amen? At ang ginagawa ng isang shepherd, nilalangisan niya literally yung head ng isang tupa para hindi pamugaran ng mga insekto. Amen? So ngayon, pero ang anointing po na matututunan natin ngayon is all about power from Most High. Amen? It's a power from Most High. Okay? Ang anointing, it's a wholly spiritual. Amen? Enacted by God Himself. Okay? Si Lord mismo ang pinagmulan. Okay? So samahan niyo po ako sa Matthew chapter 16, verses 13 to 23. So ito po ay message ng Lord personally sa akin. And may great privilege to share to you. So Matthew chapter 16, verse 13. Sabi diyan, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? Okay? So dito, gusto i-confirm ng Lord, sino ba ako sa mga tao? Okay? Kaya po natanong ko sa inyo kanina, no? Si Lord ba ay Lord talaga natin? Kasi kung Lord talaga natin siya, master natin siya. Okay? At bilang kanyang lingkod, na-align tayo sa kagustuhan ng master. Okay? Kaya kung tatanungin ka ng Diyos ngayon, sino ba ako para sa iyo? Lapitan lang ba ako pag may problema? Amen. Lapitan lang ba ako pag may nawala na sa iyo? Paano pag masaya ka na? Amen. Paano pag may blessing ka? Paano pag answered prayer ka na? Diyos mo pa rin ba ako? Amen. So kung ikaw pong sasagot niyan, sino ba si Lord para sa iyo? Amen. Verse 14, sabi dito, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophet. But what about you? He asked. Who do you say I am? Okay, continuous lang po yan. Verse 16, nagsalita po si Simon Peter. You are the Messiah, the Son of the living God. Amen? So dito po, meron akong i-introduce sa inyo na isang man of God kung saan nakita ko na tayong-tayo ito. Amen? Tayong-tayo to. Itong personality ni Peter. Ako to, di ba? Ikaw to. Okay, tayo to. Okay? So, alam po natin na ang Bible, hindi siya literal po na bukas ang Bible kung saan hindi niya tinatago lahat ng mga pagkakamali even ng mga man of God. Amen? At si Peter po, alam natin na ang dami niya pong nagawang palpak. Amen po? So, isa siya sa mga disciple na very vocal. Okay? Kung magsalita siya sa Lord, talagang sinasabi niya yung nasa puso niya. Diba? Lord, handa akong mamatay para sa'yo. Amen? Marami siyang
salungat yung action niya sa mga sinasabi niya. Pero, isa po ito sa mga nakaka-amaze kay Peter, no? Nung nagtanong si Lord, accurate yung binigay niya. Amen? Kasi narinig ng mga disipulo, Lord, baka ikaw si John the Baptist kasi pinatay na si John the Baptist eh. Naging ikaw, may mga ganun eh. Or ikaw si Elijah o ibang prophet. Amen? Pero kung tinanong si Pedro, ang sagot niya, you are the Christ, the Son of the living God. Amen? And verse 17, Jesus replied to Peter, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Amen? What a great revelation. Amen? So dito po, alam natin si Simon, meron siyang tatay si Jonah, pero hindi ito tinuro sa kanya. Hindi sinabi na he is the Messiah. Amen? It was in fact a revelation from God Himself. Amen? Verse 18, And I tell you that you are Peter. So dito tinawag na ni Jesus si Simon na Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Amen? Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So dito po, binigyan ng Lord si Simon ng isang authority. Amen? Ano man ang sabihin mo, mangyayari ito. Amen? Ano man ang declare mo, mangyayari ito. Amen? Verse 20, Then He ordered His disciples not to tell anyone that He was the Messiah. Amen? So ito po yung senaryo no, na ini-invest na ni Lord yung life niya sa mga disipulo niya. Amen? At nireveal niya na siya ang Messiah. Amen? Ngayon, let's talk about Simon Peter. Okay? So meron ng pinipare diyang profile ni Peter. Okay? So si Simon po, ang tatay niya si Jonah. At ang kanya pong trabaho ay fisherman. Amen? Nung tinawag si Simon ng Lord, ni Lord si Simon, nangingisda po siya. Amen? Very rare po yun, no? Kasi si Lord, nung pumili siya ng mga disipulo niya, binrake niya yung tradition. Amen? Pansin niyo po ba, sa age natin, di ba, marami tayong cell group leader na bata. Pero si Lord, nag-start siya ng ministry at the age of 30. Amen? Hindi rin siya nag-start nung teenage years niya. Why? Okay, kasi nagpa-submit siya no, sa protocol ng mga Israelita no, na before ka maging teacher, marami kang pagdadaanan. Kaya po nung nag-start siya ng ministry, ang tawag niya sa kanya, rabbi, which means teacher. Amen? So, binrake ng Lord yung tradition kasi in-invite niya ng mga disipulo, yung mga nakasalubong niya lang sa daan. Yung mga nakasalubong niya lang sa daan. Amen? At majority sa kanila, ang kabuhayan is talagang physical. Amen? Like Peter, fisherman siya. Amen? So he's from Bethsaida, the disciple of Jesus, one of the 3 close inner disciples, including James and John. And God gave him a new name. Amen? So, ang totoong pangalan niya talaga Simon. Amen? But after that accurate answer from him, nung tinanong siya ng Lord, no, binigyan siya ng Lord ng bagong pangalan. Peter, which means rock. Amen? At may promise si Lord doon na, on this rock, I will build my church. Amen? At hindi magtatagumpay ang gawa ng enemy sa church na ito. Amen? Okay? At si Peter po, nung tinawag siya ng Lord, adult na siya. Amen? Sino po ba dito yung 30 years old pataas? Amen? Ang edad po ay crown of life. Amen? Wag po natin ikakaya yan, di ba? Okay? So si Peter po, adult na siya nung tinawag ng Lord. Amen? Sabi sa Bible, pinagaling ni Lord yung isa sa mother-in-law ni Peter. So it means, he's already married and probably have his own family nung tinawag siya ng Panginoon. Amen? Kaya po kung tayo ay tatay na napakaraming excuse na busy tayo, amen? Maging halimbawa po sa atin si Peter, mga kapatid. Amen? Okay? So, ngayon, makikita natin dito na ang buhay ni Peter umiikot sa pangingisda. Pero hindi siya doon dinesign ng Lord. Amen? Kasi nung tinawag siya ng Lord, come follow me and I will make you fishers of men. Amen? Biro niyo, buong buhay ni Peter, akala niya nakadesign siya para mangisda.
Amen? Akala niya, nakadesign siya para manguha lang ng isda. Pero sabi ng Lord, sundan mo ko and I will make you fishers of men. Amen? Hindi ka pang isda, Peter. Pang multitude ka. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Ano yung nakikita mo dyan? Amen? Alam niyo si Lord, iba siya tumingin di ba? Okay. Si Lord, iba siya tumingin. Amen? Kasi hindi siya nakabase sa tinapos mo. Hindi siya nakabase sa skills mo. Nung pinili niya ang mga disipulo, nakasalubong niya lang sa daan Amen? Napakabilang lang po. I think si Levi lang o si Matthew isa sa mga professional, no? Because he's tax collector. Amen? Pero po majority, hindi talaga tumitingin si Lord sa kalidad ng buhay mo, tinapos mo, no? Meron siyang nakita kay Peter na hindi siya pang isda, pang multitude to. Amen? Praise God. So, and ang naging response po ni Peter, Peter left everything to follow Jesus. Amen? Ulitin ko po, no? Peter left everything. Iniwan niya yung bangka niya. Yung matagal niya ng profession, iniwan niya. And he followed Jesus. Amen? So verse 21, let's continue the reading, no. Sabi dito, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders. So ito po hindi sinabi ni Jesus publicly. Amen? Pag nagpe-preach po si Jesus, more on parables. At sinasabi yung mga sekreto sa disipulo niya lang. Ganon ininvest ni Lord yung life niya. Amen? Kasi namuhay si Lord sa mundo 33 years and a half, di ba? Ganun lang kaikli. Okay? So for the past 3.5 years ng kanyang ministry, ginugol niya sa mga disipulo niya. Amen? At dito sinasabi na ni Lord sa kanila yung magiging destiny ni Lord. Amen? Sabi diyan, mamamatay siya, magsasuffer sa hand of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the third day and be raised to life. Amen? So dito po, sinasabi na ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Na naparito siya para mamatay. Amen? Pero gaya nga nasabi ko, etong si Simon Peter, vocal. Amen? Ang nag-respond siya sa verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Amen? Can you imagine? The student rebuked his teacher. Okay? Parang disrespect po yun, no? Di ba? Okay? Pero sila sabihan, let him let him rebuke himself, di ba? Teacher siya, di ba? Pero dito, nirebuke ni Peter si Jesus. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Amen? So, a typical response ng isang tao nagpapahalaga sa kanyang minamahal, di ba? No, Lord, hindi ito pwede mangyari sa'yo. Amen? Then in verse 23, Jesus turned and said to Peter, sabi ng Lord doon kay Peter, get behind me, Satan. Amen? Tinawag siya Satan, no? Medyo no? Okay. Kanina, Simon, sige, pangalan mo Peter, ha? And which means Cephas or which means rock. And on this rock, I will build my church. Same chapter po yun, mga kapatid, ha? Sunod-sunod po yung verse natin. And then, napaka-wise ng declaration niya, napaka-accurate. Pero this time, nagkamali si Pedro sa sinabi niya. At Jesus called him Satan. No? Sabi ng Lord dito, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but burnly human concerns. Amen? Though Peter accurately answered about Jesus' identity, niribin ng Lord ano ba yung thoughts ng heart niya. No. Ang nasa puso mo, concern pa rin ng tao, hindi concern ng Diyos. Amen? So, ayun po yung last verse, no? Purihin ang Lord sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sorry, medyo mahaba, no? So, hopefully ma-internalize nyo. Dito po nakita natin, no, na si Peter, bagamat napaka-vocal siya sa pagmamahal niya sa Lord, napakarami niyo pa pong ginawang kapalpakan. Amen? Yung disciple na nagsabi na, Lord, hindi ito pwede mangyayari sa'yo. Lord, handa akong mamatay para sa'yo. Amen? Alam po natin yung naging history ni Peter, no, na nung time na nandun na siya sa testing, binitray niya ang Lord. Amen? Pinagkailan niya na kilala niya si Lord. Not once, not twice, but thrice. Amen? Sabi ng nung time na na-arrest na si Jesus, parang kilala kita.
kasama ka nito, hindi ko siya kilala. Amen? At the moment nang mamamatay si Lord, lahat po ng disipulo wala sa tabi niya except for John. Amen? So yung disipulo, okay, na nagsasabi, Lord, ah, hopefully makuha natin to, no? Si Peter, iniwan niya lahat, mga kapatid. Okay? So sabihin na natin, ano ba meron ka ngayon? Profession? Amen? Property? Mga kapatid, yung moment pa lang na iniwan ni Peter lahat para sa Lord, grabing sacrifice na yon. Amen? Hindi natin siya pwede i-judge sa isang pagkakamali niya lang o sa dalawa. Amen? Kasi yung moment na iwan mo lahat para sa Lord, amen, big deal yun, mga kapatid. Big deal yun, di ba? Iwan mo lahat para sa Lord. Pero dito na, ah, nung time na mamamatay na si Lord, lahat sila nawala. Amen? Lahat sila. Kasi, ang concern nga ni Peter, pag dumikit pa rin siya kay Lord, baka pati siya maaresto. Amen? At nakita nila kung paano tinurture si Lord. Paano namatay si Lord. Amen? Ano po message ng Lord dito, no, mga kapatid? Most of the time, we behave like Peter. Amen? Do you remember yung araw na masaya ka na nagsisimba? Amen? Do you remember yung mga days na naglilingkod ka sa Lord? Amen? Pero, yes, we behave like Peter na nung time na may crisis sa buhay natin, nung may time na may nawala sa atin, nung may time na feeling natin ang layo natin sa Lord, no? Ang bilis lang tumalikod. Amen? Ang bilis lang tumalikod sa pagkakakilala natin sa Lord. Amen? Pero wag po tayo malungkot, no? Kasi pagdating ng Acts, eto na, no? Ibang Peter na yung makikita natin. Kasi sa Book of Acts, mga kapatid, nung nag-resurrect na si Lord, inanoint na sila. Baptism of the Holy Spirit. Ibang Peter na yung makikita natin. Wala nang takot. Kasi po, may time po dun sa Acts chapter 2, verse 40 to 41, at the day of Pentecost, nung na-receive nila ang Holy Spirit, isang preaching ni Peter, 3,000 yung tumanggap sa Lord. Amen? At alam niyo po, napakaraming beses na inaresto si Peter, pero hindi na sila nag-backslide. Tuloy-tuloy na. Okay? Anong message ng Lord dito, no? Ito yung gusto ko na makita natin, no? Ano yung nangyari kay Peter? Paano naging ganun yung transition, no? From isang disipulo na mabilis namang iwan, papunta sa isang disipulo na hindi na matakot makulong, di ba? Hindi na matakot mahuli. Amen? Regardless ng mga threats, nagpapatuloy na mag-preach, mag-testify. Amen? At makikita natin doon ng anointed na siya ng Holy Spirit. Isang preaching, 3,000 yung tumanggap. Amen? Naalala ko yung comment ni Pastor Roland doon. No? Nagtataka siya, nung time na yun, wala pang mic eh. Di ba? Amen? At ang magsalita sa ganito, medyo challenging na. Di ba? Paano pa yung gano'n na 3,000, di ba? Okay? Makikita mo doon, work na ng Holy Spirit yun, no? Di ba? Ano sabi niya? Di ba? Okay. So, pero isang preaching ni Peter, 3,000 ang tumanggap. Okay? Now, ito na message ng Lord, no, na ano yung naging transition ni Peter? Paano nangyari yon? Amen? This is the principle of the anointing. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, anointing. Yan, okay. Anointing, okay? So, dito makikita natin, ano yung nangyari sa anointing kay Peter? Bakit totally nag-iba yung atmosphere ng life niya? Yung dating takot, okay, concern sa buhay niya, okay na mawala lahat. Okay, amen? Basta makapag-testify lang. Amen? Anointing. Amen? Mga kapatid, kung meron kang dinidesire ngayon na may restore, amen? Kung meron kang hinihiling sa Lord ngayon na pagpapala, isang tabi mo muna yan. Ito yung hilingin natin sa Lord. Anointing from Most High. Amen? Kung nagpe-pray ka ng healing ngayon, isang tabi mo muna yan. Kung nagpe-pray ka ng financial breakthrough, amen? Tuition, isang tabi mo muna yan. Amen? Dahil ang gusto ng Lord na ma-receive natin ngayon, anointing from Most High. Amen? Ano nangyari kay Peter? Okay? This is the result of the anointing of the Holy Spirit. Number 1,
Anointing will help us see what's valuable to God. Amen. Nung una, hindi makita ni Peter to. Amen. Kaya ang bilis niyang mag-back out. Amen. Hindi nakita ni Peter kung ano yung valuable ba sa Lord. Amen. Kasi ang nakikita niya lang kung anong valuable sa mata niya. Amen. At kung marirecord niyo yung verse 23, no, sabi ng Lord sa kanya, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concern." Amen. Before the anointing, ang nakikita lang ni Peter, yung concern niya, human concern. Amen. Anong kakainin niya, paano niya iingatan yung buhay niya. Kaya po nung tinanong siya ng mga tao, kilala kita, kasama mo to ah. Amen? Ang bilis niya itanggi si Lord kasi anong concern niya? Buhay niya. Amen? Anong concern niya? Paano iligtas yung life niya? Anong concern niya? May threat sa life niya. Amen? Kaya nung time na may testing, anong concern niya? Buhay niya lang. Amen? Ito po ang gusto ipakita sa atin ng Lord, no? Every time na nakapokus tayo sa sarili natin, marami tayong namimiss. Amen po? So, gustong i-restore ng Lord yung anointing sa life natin para makita natin ano ba talaga ang valuable sa Lord. Amen? Kaya po yung mga Pariseo, amen, isa po to sa mga group of people na galit kay Jesus, no? Kasi po ang mga Pariseo, para silang, tinatawag silang teachers of the law. Para silang lawyer ng panahon nila. Expert sa law of Moses. Amen? At ito po mga Pariseo na to, nagagalit sila kay Jesus kasi si Jesus ay isang teacher pero nakikipag-associate siya sa mga tax collectors and sinner. Amen? Alam niyo po ba na napakasama ng tingin nila sa mga tax collector? Amen? Sila yung mga naniningil ng buwis. Diba? Okay? Bakit? Kasi meron tinatawag na imperial tax eh. Okay? Inuumpos to sa mga non-Israelite at hindi mga Roman citizen. Okay? Etong mga tax collector, they collected imperial tax more than the law of taxation requires. Amen? In other words, marami silang kita. Amen? Bukod sa kita, may sahod pa sila. Yan. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Okay? Yung nakokolekta nila, kita. Okay? Yung mga hindi nakikita, sahod. Yon. Okay? Kaya ang daming ganit sa kanila. May kita na sila, may sahod pa. Mga under the table transaction. No? Kaya nagtaka sila, no? Teacher ka. Bakit nakikipag-associate ka sa mga tax collector and sinner? Okay, ano sabi ni Jesus sa kanila, no? Hindi kasi nila nakikita yung valuable sa mata ng Diyos. Amen? Ang nakikita lang nila yung pagkakamali ng mga taong to. Amen? Ang nakikita ni Lord, yung value ng mga to. Amen? Anong sagot nila? Ang sagot ng Lord sa kanila, "It is not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners for repentance." Amen? So for the 3 years ng ministry ng Lord, ang mga kasama niya, tax collectors, sinners. Amen? Hindi niya ini-involve yung buhay niya sa mga righteous na tao. Kasi alam ng Lord na limited lang yung time niya. Alam ng Lord na saglit lang siya dito. Amen? Alam ng Lord yung mission niya. Amen? Alam niya kung saan siya magkukumit. Alam niya kung ano yung pagbibigyan niya ng oras. Alam niya kung anong valuable sa mata ng Diyos. Amen? Mga kapatid, alam niyo po na regardless ng past natin, amen, may nakikita si Lord sa iyo eh, na hindi ko nakikita. Amen? Kaya yung katabi mo, amen, regardless ng past niyan, may nakikita si Lord dyan na hindi natin nakikita. Amen? So, kaya nga sabi ng Lord, huwag tayong mag-judge eh. Hindi natin alam yung story niya, no? Amen? So, ganun tingnan ng Lord yung value ng isang lost soul. Amen? Na to the end na may nawalang isang tupa out of 100, iiwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Hindi ba risky yun? Kasi nandiyan yung 99 eh, di ba? So parang ganito yung mga kapatid, no? Nandiyan meron kang 1 million, no? Pero nahulugan ka ng piso. So hindi ka na milyonaryo, di ba? Tama ba? Kasi 999,999 na lang, di ba? Okay? So, kung tayo nahulugan ka ng piso, most likely di mo na dadamputin yon, di ba?
immaterial, di ba? Okay, immaterial. Amen. Pero iba ang perspective ng heaven. Iba ang perspective ng heaven. Okay? Regardless kung ano yung natira, iiwan lahat para hanapin yung nawawala. That's the value of a lost. Amen? Ay yung gusto ng Lord na makita natin. Amen na? Kung merong katabi dyan na hindi mo na nakikita, napag-pray mo na ba yun? Lord, hindi ko na nakikita si kapatid. Amen? Napag-pray ba natin yung mga kapamilya natin, ka-area natin na hindi na natin nakikita? Amen? Nandito ka ngayon because someone prayed for you. Amen? And what will be your response? Amen? Okay lang, simba na lang ako kasi meron akong hihingin sa Lord. Amen? Pero hindi yun eh. Amen? Kaya po sa mga VIP na nandito, no, hopefully meron, no, napaka-valuable nyo sa mata ng Panginoon. That was why may marireceive kayong blessing mamaya. Amen? Number 2, anong naging result ng anointing kay Peter? Anointing will help us invest on things counted for eternity. Amen po? So, sa buhay natin, alam ng Lord na limited ang life niya. Okay? Alam niya na 3 years lang siya gagalaw sa ministry. Kaya po, ininvest niya na yung life niya doon sa mga counted sa eternity. Amen? Alam niyo po ba ang buhay natin, by average, no? Sabi sa, nabasa ko previously, umabot ka ng 70, ba? Malaking blessing na po yun, di ba? Okay? 50, 60, amen? Malaking blessing na, di ba? Pero kung ang buhay natin ay umabot tayo sa ganung age nang wala tayong relasyon sa Lord, hindi blessing yun, kapatid. Amen? Kasi si Lord, 33 years lang siya dito. Amen? Sino po dito above 33 na? Blessing yun ha. Kasi nalagpasan nyo na si Lord. Di ba? Okay? So, nakita nyo ba yung blessing ng life? Di ba? Napakaikli ng buhay natin. We'll never know hanggang kailan tayo malakas. Amen? Kaya po, ang gusto ituro sa atin ng Lord ngayon, gusto ba natin na hindi masayang yung life natin? Amen? Hingin natin to anointing from Most High. Na yung bibigyan natin ng oras, ng lakas, ng atensyon, yung mga bagay na counted sa eternity. Amen po? That was why po si Peter, nung sumunod siya kay Lord, napakasakalap po ng ending ng life ni Peter. Alam niyo po kung paano siya namatay? Pinako siya sa krus. Inverted. Amen. Pabaliktad. Okay? Ganun sila persecuted. Okay? Pero ang tingin niya sa buhay niya, meaningless na. Amen? Why? Majority po ng disciples, 11 out of 12, lahat po yung namatay ng karumal-dumal. Okay? May hiniwa ng espada, may hinulog sa templo, buhay pa. Pinatay ulit, di ba? May pinugutan ng ulo. Si Peter, kinrucify, inverted. Majority po sa kanila, namatay ng ganon. Pero up to the end of their life, hindi nila ni-renounce yung faith nila. Why? Because they're looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. Amen? At ang pangako ng Lord sa kanila, you will sit with me in 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Amen? So ito po yung gusto makita sa atin ng Lord, Saan ka ba nabubuhay ngayon? Yung oras mo, saan mo madalas na i-invest? Yung finances mo. Amen? Nako, exhortation na ba ito? Mga kapatid, alam niyo po ba na, aware naman tayo na merong goal ang church, na masikip na tayo dito, di ba? What will be your response? Amen? Kasi kung negative yung response natin, wag na lang tayo magsalita, magkakasala ba tayo? Amen? Pero if you have the means to support, di ba po? You'll never know ano yung kayang i-reward sa'yo ng Panginoon. Amen? So ito po yung mga investment na counted to eternity. Amen po? Praise God. Amen? So number 3, anointing will lead us in the right position before God. Amen? So sa Peter po, nung namatay si Lord, lahat po sila bumalik sa dating buhay nila. Amen? Sabi sa John 21 verse 3, hindi ko po nalagay dyan, Peter went back fishing. Amen?
Si Pedro na iniwan lahat para sumunod sa Lord, nung nagkagipitan, bumalik. Amen. Ulitin ko pa, no? Si Peter na iniwan lahat mula sa Lord. Amen. Pwede ba imagine natin yung unang na-enkwentro natin si Lord, ang saya natin. Ayun po yung mga, alam niyo po, nung unang simbat, nung bumalik ako dito, no? December 21, 2024, hindi ko makalimutan yung araw na yon. Doon ko unang na-feel na niyakap ako ng Lord. 17 po ako nung mga panahon na yun. Ano ang kinakanta? Surely the presence of the Lord. Umiiyak ako. Okay? So opening song lang, umiiyak ako kasi na-feel ko na tinanggap ako ng Lord. Regardless ng Pasko. Amen? So, naalala mo ba yung time na unang mong na-feel yung presence ng Lord? Naalala mo ba yung time na na-feel mo yung embrace niya? Sana di mo makalimutan yun, no? Kasi pag may time na gusto mo na mag-quit, amen? Regardless of reason, no? More than enough yun para mag-stay ka eh. Amen? More than enough yun, mga kapatid. Kasi hindi sa tao, bakit ka nandito ngayon? Amen? Kasi madalas, no, dahil sa tao, kaya tayo umaalis eh. Pero hindi dahil sa tao, bakit ka nandito ngayon? Amen? Dahil na-feel mo yung love ng Lord, no? Bakit si Peter po, nung nagkagipitan, bumalik sa dati niyang buhay. Sinuko niya na yung bangka niya eh. Sinuko niya na yung nets niya. Sinuko niya na yung profession niya nung sumunod siya sa Lord. Pero nung namatay si Lord, bumalik siya sa dati niyang buhay. Amen? He went back fishing. Amen? Pero nung na-receive niya yung anointing mula sa Lord, mga kapatid, that anointing led Peter to the right position. Amen po? Pagdating po ng Book of Acts, ibang-ibang Pedro na yung makikita natin. Wala nang paki kung may threat sa buhay. Amen? Wala nang paki kung makulong. Makabi, ilang beses po na-aresto si Peter. In fact, nakulong pa siya. Di ba? Pero wala na siyang pakialam sa buhay niya. Amen? That's the power of anointing. Amen? So kaya po mga kapatid, hingin natin to sa Lord. No? Huwag tayo papayag, aalis tayo ngayon na pumasok yung word of God, labas lang. No. Amen? Because simbahan ito. God wants to heal something in you. God wants to restore something in you. Yung joy na nawala noon, gustong ibalik ng Lord. Alalahanin mo lang yung first day nyo ni Lord. Amen? Alalahanin mo lang yung time na na-feel mo yung presence niya. Amen? So, ano hindi po na marireceive natin mamaya, ipupwesto tayo nito kung saan talaga tayo nakadesign. Mga kapatid, unang inkwento pa lang nila ni Peter, sinabi na ni Lord, I will make you fishers of men. Doon pa lang, clear na si Lord sa kanya na hindi ka nakadesign sa bangka. Hindi ka nakadesign sa ganyan, Pedro. Nakadesign ka to minister to people. Pero nung nagkagibitan, nakalimutan ni Peter yun. Amen? Bumalik siya sa dati. Pero nung na-anoint na siya ng Lord, no, anointing of the Holy Spirit, power from Most High, nung binalutan na siya, naibalik siya sa posisyon kung saan ba talaga siya dinesign ng Lord. Amen? Alam niyo mga kapatid, duty natin to bilang tao, no? Alamin anong purpose ng Lord sa'yo. Amen po? Ilang beses ko na-share to, no? Nung ako'y teenager, may napanood ako, no, documentary, House for the Aged. In-interview isang lola. Nay, gano'n na po kayo katagal dito? Sabi ng isang lola. Matagal na, anak. Meron po ba kayong asawa noon? Meron, anak. Meron po ba kayong mga anak? Meron din. Alam niyo po yung last na tanong ng interviewer, real life po to hindi na siya nakasagot. Kasi alam niyo yung tanong nung nag-interview? Nay, bakit po kayo nandito? Umiyak na lang siya. Usually, kapag na-reach natin yung gray hair, old life, dapat po masaya tayo, yung legacy yun eh. Kasi hindi lahat umaabot dun. Di ba po? Pero bakit yung buhay niya, hindi ko alam mo yung pangalan niya, no? Nakalimutan ko na rin yung mukha niya. Dapat sa ganung edad, masaya eh, di ba mga kapatid? May asawa pala siya, may mga anak. Pero yung last na tanong, Nay, bakit kayo nandito? Amen?
It made me wonder, no? Hindi yun yung position, di ba? Hindi yung right position na dinesign ng Lord para sa kanya. Pero bakit siya nandun? Amen? Bakit nga ba, no? Amen? Mga kapatid, kailangan natin to anointing kasi marahil masaya ka ngayon pero hindi ka pala nakadesign para diyan. Amen. Marahil meron ka ngayon living in plenty pero hindi ka pala nakadesign para diyan. One day marirealize mo na lang ano nang nangyari. Amen po. So it is our duty to know the purpose of our God sa buhay natin. Amen? At ang Lord clear. Wala pong gray area sa Bible. Sasabihin ng Lord kung saan ka nakadesign. Amen? Sinabi niya kay Pedro, I will make you fishers of men. Pero may condition. Come follow me. Mga kapatid, dalawa lang po ang requirement sa pagiging isang Kristiyano. Una, sabi ng Lord, if you want to follow me, you must deny yourself. Pupunta pa ba tayo sa second requirement? Ang hirap na nun di ba? You must deny yourself. Pangalawa, take up your cross and follow me. Ayun po yung requirement ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya. No? Are you willing to deny yourself again? Kasi we behave like Peter Kapag nagkagipitan, bumabalik tayo sa dati nating buhay. Amen? Pero ngayon, sinasabi ng Lord, muli mong i-deny yung sarili mo. Ganun man kahirap ang pagsunod sa akin, carry your cross. Makapalit, ang Lord na ang nagsabi, deny yourself, carry your cross and follow me. Ang pagsunod natin sa Lord, hindi madali. Kasi nga, buhat-buhat nating cross. Amen po? So that's how the Christian life works. Amen? And last but not the least, anointing fuels us to finish the race marked out for us. Amen po? Kailangan po natin anointing para matapos yung pagkakatawag sa atin ng Lord. Amen po? Regardless of your age right now, si Peter tinawag siya ng Lord, adult na. May pamilya na nga Amen? So wag natin gawing excuse na busy ako sa work. I need to provide for my children. No. Amen? Regardless of your age, we need this anointing to finish the race marked out for us. Amen? Dahil nga sinabi ko, marahil masaya ka, pero hindi ka pala nakadesign para dyan. Amen? Anointing fuels us to finish the race marked out for us. So alam nyo po na every time na nagre-restore ang Lord, hindi lang buhay ang nire-restore ng Lord, pati vision. Amen? Nung nag-resurrect si Lord, before siya bumalik sa God the Father, nagpapakita po siya sa mga disipulo niya. At one time, nagpakita siya kay Peter. Tinanong ni Lord si Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Sabi ni Peter sa kanya, yes, Lord, you know that I love you. Ang response ng Lord, feed my lambs. For the second time, Jesus asked him, Simon, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Sabi ng Lord, take care of my sheep. For the third time, Jesus asked Peter, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was hurt. Amen. Ano yung muna saktan si Peter? Sabi sa Bible. Peter was hurt because Jesus asked him the third time. Amen. At sabi ni Peter, Lord, I know that you know all things. You know that I love you. Anong response sa kanya ng Lord? Feed my sheep. Amen. Alin niyo po ba, nung nirestore ni Lord si Peter, hindi lang buhay yung nirestore niya. Nirestore yung vision niya. Amen po? Na nakadesign siya to minister. Amen? So, yung tatlong question po ng Lord na yon is a painful reminder of Peter's betrayal to Jesus. Amen? Kasi pinagkailan niya si Lord 3 times Nireconfirm to dun ng Lord si Peter kung mahal niya ba talaga si Lord 3 beses. At niremind ng Lord doon na dito ka nakadesign. Feed my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Amen? Naging clear kay Peter ay yung vision na kailangan niyang lakaran. Amen? So ngayon po mga kapatid, regardless of our past,
Regardless ng mga nagawa natin, even yung mga nasa Zoom ngayon, regardless ng mga nagawa natin, amen, God is giving us a fresh start. Are you ready? Ang gusto ng Lord i-restore ang buhay natin ngayon. Pero gusto niya rin i-renew yung vision natin ngayon. Amen? In our conclusion, sabi sa Luke chapter 22 verse 31, okay? Last two verse, sabi dito, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might shift you like wheat. Amen? So dito po, sinabi ng Lord, no, Simon, ngayon pa lang gusto ko nang agawin sa akin ng Lord. Okay? Alam niyo po ba na every time na may gustong i-restore si Lord, ang enemy gusto ka rin kunin. Amen? Every time na mayroong gustong i-restore ang Lord sa atin, ang enemy gustong i-prevent. Amen? Every time na gusto ng Lord maka-breakthrough tayo, ang enemy gustong i-interrupt. Kung meron kang desire kanina, makabalik, o ma-restore yung joy, that's good thing. Amen? Pero this is the reality. The enemy is trying his best to prevent it. Simon, Simon, Satan demanded to have you that he might shift you like wheat. Amen? Pero wag tayo mga kapatid, no, kasi may good news akin. Last verse for today, verse 32, Jesus said, but I have pleaded in prayer for you. Oh, come on. How sweet is that? Amen? Can you imagine? Our Lord pray for you. Amen? I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. At nag-prophesy si Lord dito, no? Alam ng Lord, mag-fail si Peter eh. Alam niya, i-deny siya ng Lord. Pero dito, nag-iwan si Lord ng isang remarkable statement. I pray for you, Simon, so when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Pwede mong palakpakan natin si Lord. Kapatid, alam nyo ang reality. Alam ng Lord mag-fail tayo. Alam ng Lord yun. Alam ng Lord mag-fail tayo. Pero bago pa man mangyari yun, nag-pray na si Lord sa atin. Ang sweet, no? Nag-pray na siya sa atin. At nireveal niya dito na pagbalik mo, ganun pa rin yung purpose mo. Amen? Sabi ng Lord sa kanya, pagbalik mo, sabi mo, nakadesign ka to minister to people. Nakadesign ka, hindi ka nakadesign dyan sa pamamangka. Nakadesign ka to minister to people. Pagbalik mo, Simon, pagbalik mo, strengthen your brethren. Amen? Mga kapatid, a piece of solid rock that fell to the mud is still a solid rock. Ano man yung naging pagkakamali ni Peter, ang tingin sa kanya ng Lord, solid rock pa rin. Hindi na bago yung declaration ng Lord sa kanya. You will be named Peter, which means Cephas. In other words, in Greek word, rock. And on this rock, I will build my church. Nagkamali man siya, hindi nagbago yung pagtingin sa kanya ng Lord. Bagamat siya'y nahulog sa putikan, puno ng putik, a solid rock is still a solid rock. Dati kang worship leader, balot ka man ng putik ngayon, worship leader ka pa rin sa Lord. Dati kang instrumentalist, balot ka man ng putik ngayon, instrumentalist ka pa rin. Dati ka ba nagtuturo sa mga bata sa likod? Ano man sitwasyon mo ngayon, hindi nagbago yung pagtingin sa'yo ng Lord. Makapit, ang Holy Spirit, holy. Ang dinidesire natin ma-receive na anointing from Most High ay holy. At kailanman hindi pwede maghalo ang holy at impurity. Hindi mananahan ang Holy Spirit sa buhay natin kung may kahit isang drop of impurity. Kaya ngayon meron tayong gagawin ngayon. Magpapalinis tayo sa Diyos. Kasi bago natin ma-receive yung breakthrough na desire natin ngayon,
kailangan linisin tayo. Kasi ang Holy Spirit ay holy. Amen? Hindi natin marireceive tong apat na to kung hindi mananahan sa buhay natin ang Holy Spirit. Gaya ng sinabi ko, you are in the right place dahil ang church na to ay isang ospital. Hindi tayo gagaling kung hindi natin i-admit na may sakit tayo. Amen? Kaya bago tayo umawit, no, basahin natin tong lyrics na to, no? Okay? Pwede ba tumayo tayo lahat? Okay? So ito yung aawitin natin mamaya, no? Okay? Sabi dyan, I pray, hindi lang to basta aawitin natin, no? It's a message of repentance. Okay? Sasabihin natin to sa Lord na habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklihan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na hindi kayang tumpasan. Mga kapatid, ngayong araw, meron tayong common denominator. Lahat tayo ay Pedro ngayon na nagkamali. We fell short of the glory of God. Pero hindi tayo nakadesign para magmukmok. Hindi tayo nakadesign para bumalik sa mga bagay na iniwan na natin noon. Nakadesign tayo sa pagkakatawag sa atin ng Lord. Remember, close your eyes, open your heart to God. Remember the time nung masaya ka. Remember yung time na feel mo yung pagpapatawad ng Lord. Because of our sin, nakalimutan natin lahat yun. Our sin robbed the joy of salvation. But this time, lahat tayo magpapalinis sa Lord. Lahat tayo nagkasala. O Diyos, Panginoon, narito kami yung mga anak, Lord. Lumalapit, nagpapakubamba, Panginoon. We admit, Lord, yes, Lord, we behave like Peter. Lahat kami, Lord, nagkasala. Lord, kinapos. Lahat kami. We were once tasted the joy of salvation. We were once seen the light of salvation. Pero Lord, nung nagkagipitan, Lord, bumalik kami sa buhay namin noon. Lord, ano man itong bangka ng pilit namin binabalikan, Lord. Lord, we have this hope today that you will restore yung mga nawala sa amin, Panginoon. You will restore, Lord, yung purpose kung saan pa talaga kami nakadesign. Not only that, you will restore our vision kung ano yung lalakaran namin.